Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Paano ba nababago ang isang buhay ng isang kasalanan? Bakit ba ang kasalanan o pangyayari na nasa nakaraan ay napakalaki ng epekto sa ating kinakabukasan? Paano natin haharapin ito sa pang-araw-araw na buhay sa kasalukuyan ng hindi magiging takot sa mga bagay na maaaring mangyari? Paano mag-move on ng walang pangamba kung alam mo na malaki ang chance o tsansa na maulit muli ang mga dating inaasahang nangyari? Dear Papa Dudut, kumusta po? Sumulat po ako sa inyo dahil sa isang problemang hindi ko nakakayaning mag-isa. Ako pa naman, kayang-kaya kong gumawa ng desisyon ng mag-isa. Kasi alam mo Papa Dudut 7 taon pa lamang kaming kasal. Nang asawa ko na si Bert ay naghiwalay na kami. 27 pa lamang ako noon Papa Dudut. Si Bert mas matanda sa akin. Ang panganay namin na anak si Melody nasa kinder pa lamang. Si Kit yung bunso namin ay preschool pa lamang yata. Ako si Carol ang asawang iniwan ni Bert para sa ibang babae. Kaya ako lang ang nagpalaki sa mga bata. Nagbibigay si Bert ng pandagdag na sustento para sa gastusin sa eskwelahan at kung ano-ano pa. Pero kaunti lamang natulong yon kung tutuusin. Mas kailangan namin ng mga bata na nandun siya bilang ama sa buhay nila. Na habang lumalaki sila ay alam nilang meron silang mga magulang na nagmamahal sa kanila. Eto namang si Bert, kumonti rin yung binibigay sa akin na sustento kasi ang nangyari syempre nagkaanak din sila noong bago niyang babae. At mas marami pang ang anak Papa Dudut. 3 yung anak niya doon. Kaya tuloy halos wala na siyang maibigay sa amin pagdating ng panahon. Bumibisita na lamang siya pag wala ako sa bahay para makita ang mga bata. Minsan ay lumalabas siya kasama ang mga bata. Hinihiram pag Sabado. Sinosoli naman pag Linggo. Pero bihira na rin yon kasi nga may iba na rin siyang pamilya. Ako hindi na ako nag-asawa ulit. Ganyan yata madalas ang nangyayari sa mga babaeng hiwalay. Mas madalas ang mga lalaki ang nakakatagpo ulit ng makakasama. Feeling ko lang naman yon Papa Dudut. Pero sigurado ako na meron din namang mga babae na nag-aasawa ulit at marami sila. Pero ako ganon ang nangyari sa akin at naalala ko pa ang araw nang nalaman kong hihiwalayan na ako ni Bert. Akala ko ay sasaya ang buhay namin. Hindi pala. Wala akong kamuwang-muwang dahil isang araw ay bigla na lamang sinabi ni Bert na kailangan niyang umalis ng bahay. Kailangan niya akong iwanan. Nung una ay hindi niya masabi sa akin ang kadahilanan hanggang sa umamin siya. Nakikitain niya raw si Lani. Papa Dudut, si Lani ang classmate ni Bert nung high school. Last year kasi nag-attend siya ng reunion. Hindi ako nakasama kasi masama ang pakiramdam ko. Dapat sasama ako kaya lang nagkatrangkaso ako. So si Bert na lamang ang nagpunta. Ayaw sana niyang magpunta para alagaan ako. Kaya lang alam kong gusto niyang magpunta talaga so pinabayaan ko. Si Lani dati niyang crush at pagkatapos ng reunion naging close sila ulit. Nagpupunta pa nga dito sa bahay yon kasi malapit lang pala siya sa amin nakatira. Okay lang sa akin kasi alam ko na may asawa na rin si Lani. At mapagtiwala akong klase ng tao Papa Dudut. Alam kong mahal ako ng asawa ko at mabait siyang tao. Bakit naman niya magagawa sa aming pamilya? Sa akin na asawa niya ang ganon. Bakit niya sisirain ang magandang buhay namin na maayos ang takbo? Kasi kinasal kami pagka-graduate namin. Nagkaanak ayon sa plano naming panahon. Nag-iipon kami para makabili ng bahay, nakabili na kami ng sasakyan. Lahat ng mga gusto namin ay nakaplano na naming makamit Papa Dudut. Hanggang sa dumating ang ganitong usapan. Pinababayaan kita. Binibigyan kita ng pagkakataon para dyan sa reunion na yan at makasalamuha ulit yung Lani na yan. Tapos eto pa lang kay hinatnan? Hihiwalayan mo ko?
Iiwanan mo kami ng mga anak mo para sa kanya? Sigaw ko kasabay ang paghagis ng mga pinggan. Pabayaan mo kong ipaliwanag sa iyo to please. Pakiusap pa ni Bert. Pabayaan kang magpaliwanag? Pinabayaan na nga kita hindi ba? Kaya nga tayo napunta dito. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Sigaw ko pa. Hindi ko ginusto to Carlota. Wika pa niya. Ang kapal ng mukha mo? Hindi mo ginusto to? Bakit mo gagawin? Bakit mo magagawang sirain ang buhay natin kung hindi mo to gusto? Kung hindi mo to gusto, hindi kita sinisigawan ng ganito, hayop ka. Sigaw ko pa. Nangyari na ang nangyari. Hindi ko plano na mapunta doon ang relasyon namin ni Lani. Pero nagkita kami sa reunion at doon na nagsimula. Wika niya. Gaano katagal na kayo nagkikita? Naiiyak na tanong ko. Ano? Ulit pa ni Bert. Yung reunion ninyo kailan lang yun? Wala pang 3 buwan. Ang sinasabi mo sa akin ay simula nang magkita kayo 3 buwan pa lamang ang nakakalipas. Bigla na lang kayong magdidesisyon na magsama? Seryoso ka ba? Tanong ko pa. Hindi lang 3 buwan kaming nagkikita. May pag-aalinlangan na wika pa niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Matagal na kami Carlota. Una ko pa lang na nakilala siya, gusto ko na siya. Bago pa mag-reunion, nagkita na kami sa internet. Doon kami nagkausap at nagkakilala pa lalo. Nagsimula sa kumustahan hanggang sa kung ano nang pinag-uusapan namin. Nagchat-chat kayo ganun? Putol ko sa sinasabi niya. Oo, kwentuhan ng buhay, ganun. At hanggang sa nagkayaan na magkita sandali. Tugon niya. Gaano katagal na to? Tanong ko pa. Mga 3 taon na. Tugon niya. Lumayas ka na rito. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Bakit mo pa ako kinekwentuhan ng love story ninyo? Magsama na kayong dalawa. Sigaw ko. Carlota, wag namang ganyan. Kalmadong sabi pa ni Bert. Huwag ganyan? Huwag ganyan pagkatapos mong makipagkita at makipagrelasyon sa ibang babae sa nakaraang 3 taon? Ikaw pang may kapal na mukha na pagsabihan ako na huwag namang ganyan Carlota. Ang kapal-kapal ng mukha mo. Sasabihin mo pa na dati ko na siyang crush? Ang kapal ng mukha mo. Anong gusto mo? Matuwa ako para sa iyo kasi pagkatapos ng maraming taon ay nakuha mo na yung crush mo? Hayop kang lalaki ka. Sigaw ko pa sa kanya kasunod ang paghahagis ng mga pinggan sa kanya pero hindi naman siya tinamaan. Walang natira sa mga pinggan namin papadudot. Pati mga baso. Buti na lamang ang mga kaserola matibay at mga kutsara at tinidor hindi nasisira kapag hinahagis. Nagsisisi ako na hindi ako naglabas ng kutsilyo. Sana'y sinaksak ko na lamang si Bert para masaktan siya talaga. Kasi alam ko naman ang mga lalaki papadudot. Kahit na anong pagsisigaw ng misis o girlfriend nila, kaya nila nakalimutan yon at isang tabi na lamang. Ang dali ninyong mga lalaki na mag-move on at makarecover. Hindi tulad naming mga babae papadudot. Kung ano-ano ang naging kalat ng kusina namin ang araw na yon. Sa dami ng mga basag na pinggan at baso ay ganoon din ang itsura ng puso ko. Wasak na wasak. At buti na lamang at wala mga bata sa bahay. Buti na rin yon. Kasi kung merong mang makakaligpit at linis na mga nawasak na pinggan, baso at kubyertos ng kusina at puso ko ay ako na yon. Ako lamang yon. Lumipas ang panahon papadudot. Mahirap at nag-business din ako ng pagbebenta ng makeup at Tupperware para makadagdag sa sweldo ko. Buti na lamang at matatalino ang mga bata kasi naka-scholarship sila ng college. Ang panganay ko na si Melody. Mahilig kasi ako dati sa My Melody kaya ganon ang pangalan niya. Masipag na mag-aral. Simpleng ganda lang siya papadudot, hindi naman pang beauty queen pero may appeal. Pasensya ka na kung ganyan ako magsalita papadudot. Ayoko kasing nagsisinungaling sa mga anak ko. Kung pinupuri ko sila, yung sapat lang. Dati kasi ang saya-saya ng buhay namin tapos yun pala ay hindi. Kasi yung tatay nila ay may iba palang iniisip na babae habang nagsasama kami. Kaya ang pagpapalaki ko sa mga anak ko ay nakatungtong sa realidad ng buhay.
na huwag umasa sa iba, na ang buhay ay puno ng kabiguan, na ang maasahan mo lamang ay sarili mo. At akala ko ay sapat na yon para ituro sa mga anak ko para maging matuwid ang mga buhay nila. Kaya't anong gulat ko na lamang nang ganito ang ibalita sa akin ng panganay ko. Natanggap daw siya sa inaplayan niyang trabaho. Yun ang kumpanya na matagal na niyang gustong pasukan. Matagal ko na rin yun na naririnig sa kanya. Na mahirap raw makapasok sa kumpanya na yon dahil hindi madali ang exam na ibinibigay sa mga nag-a-apply. Nang ibalita niya sa akin na sa wakas ay natanggap na siya sa kumpanya na yon ay sobra akong natuwa para sa kanya. Kasi alam ko kung gaano niya kagusto na makapasok doon. Marami akong magagandang bagay na naririnig mula sa kanya na dahilan kung bakit gusto niyang maging parte ng kumpanya na yon. Dahil sa marami raw benefits at sigurado siya na hindi niya ito iiwanan sa oras na makapasa at makapasok siya. Pero nang araw na yon na ikinuwento niya sa akin na sa wakas ay natanggap na siya sa kumpanya na yon, may lungkot din akong nakita sa mga mata niya. Sinabi niya sa akin na nagdadalawang isip na siyang ituloy ang trabaho na yon. Ano bang dahilan kung bakit ayaw mo nang tumuloy na pumasok doon? Tanong ko. Basta po mami, wika niya. Sabihin mo na sa akin kahit ano pa yan at iintindihin ko, ang sabi ko pa. Saglit na tumahimik si Melody na tila naiwas sa topic na yon. Pero hindi ko siya tinigilan at muling kinumbinsi na sabihin sa akin ang katotohanan. Naalala niyo ba si Jerry, ang ex-boyfriend ko? Tanong niya. Oo, kasi siya lang naman ang lalaki na pinakilala mo sa akin na boyfriend mo, tugon ko. Kasi siya lang din naman po ang naging boyfriend ko, pagtawa ng anak ko. Ano bang meron sa kanya? Muli ay pag-uusisa ko. Saglit na muli siyang tumahimik bago sinalubong ang mga tingin ko. Magiging magkatrabaho ba kayo? Panguhula ko sa nais niyang sabihin. Umiling si Melody. Ano? Tanong ko pa. Magkaiba kami ng kumpanya pero nasa isang building po kami. Ang wika ni Melody. Magkaiba naman pala ng kumpanya at opisina, anong masama doon? Tanong ko. Nasa isang building nga po kami, tugon niya. O tapos, tanong ko. Pwede po kami magkita kasi pwede kami magkasabay sa elevator. Tapos baka kausapin niya ako, wika niya. Di huwag mong kausapin, suggestion ko. Sana po kaya kong gawin yun, wika niya. Mahal mo pa ba? Tanong ko. Opo yata, pag-amin niya. Mahal mo pa pala eh. Bakit hindi mo na lang balikan? Tanong ko pa. Mahirap po yung sitwasyon eh, wika niya. Paano naging mahirap? Saka bakit ka ba nakipaghiwalay sa kanya noon? Tanong ko pa na muling kinatahimik ng anak ko. Papadudot, ganito pala ang nangyari. Ang anak kong si Melody ay takot sa pag-ibig. Ang saya-saya raw nila ni Jerry at ang ganda ng samahan nila. Eto namang si Jerry forever na ang bukang bibig kay Melody. Gusto niya na sila na ang magsama sa panghabang buhay. Si Melody naman dahil alam niya ang kwento namin ng tatay niya ay natakot. Natakot na mabigo ng isang lalaki na ang ganda ng intensyon at sa tingin niya ay may magandang pagkatao. Na pagkatapos ng ilang taon na pagsasama ay iiwanan din siya. Kaya ang ginawa niya ay imbes na siya ang iiwan, siya na ang mangiiwan. Kung mahal mo siya, bakit hindi mo siya balikan? Hindi nga po pwede, tugon niya. May girlfriend na ba siya? Tanong ko. Sabi nung pinsan niya na nakakausap ko hanggang ngayon, single pa rin daw po si Jerry, tugon niya. Sakto pala kasi wala ka rin namang boyfriend. Baka ito na ang second chance ninyong dalawa, wika ko. Pero hindi nga po pwede, sabi pa niya. Bakit ba kasi hindi pwede pareho naman kayong single? Naguguluhang tanong ko. Mahal mo pa siya hindi ba? Tanong ko ulit. Tumango naman si Melody. Bakit hindi mo pa balikan? Tanong ko. Natatakot po kasi ako tugon niya. Natatakot ka saan? Tanong ko. Natatakot po ako na matulad kami sa inyo ni Papa. Kasi hindi ba, ganito rin ang sitwasyon ninyo ni Papa noon?
Hindi kayo magkatrabaho pero nasa isang building lang ang opisina ninyo. Doon kayo nagkakilala hanggang sa iyon nagsimula na ang love story ninyo ni Daddy. Ang love story na wala namang happy ending. Tugon niya. Tama si Melody, Papa Dudut. Parehong building kami ni Bert, magkaibang department. Hindi kami magkasama sa opisina, iba ang mga boss namin pero doon din kami lagi nagkikita. Sa koridor, sa elevator, sa kantin, sa sakay ng jeep, sa mga office party, para bang pinagbabangga kami ng tadhana kaya't doon kami nauwi bilang mag-asawa. Alam ni Melody ang kwento namin at ayaw niya yon ang maging kwento nila ni Jerry. Ginawa ko ang kailangang gawin, Papa Dudut. Kailangan kong harapin si Bert. Hindi ko na pinaalam kay Melody pero dahil matalino yung bata na yon, alam ko na alam niya na ito rin ang gagawin ko. At pumayag naman si Bert. Ang nakakainis dito ay hindi ko alam na yung petsa ng pagkikita namin ay mahalagang petsa pala. Nagsimula ang pag-uusap namin sa casual na paghaharap, Papa Dudut. Ayoko na nga sanang patagalin pa ang pag-uusap na yon kasi ayoko rin ang nakakasama ng matagal ang dati kong asawa. Hindi ako nasasaktan pero labis akong nakakaramdam ng inis sa kanya. Masasabi ko naman na naka-move on na ako pero hindi ko pa rin maialis ang inis sa dibdib ko. Na para bang sinayang ko ang ilang taon ng buhay ko na kasama ko siya. Ano bang gusto mong pag-usapan natin tungkol kay Melody? Tanong niya. Natatandaan mo ba si Jerry, yung ex-boyfriend niya? Tanong ko. Oo naman, tugon niya. Mahal pa ni Melody yung lalaki na yun eh. At magiging magkasama sila sa isang building para magkatrabaho. Wika ko. O edi okay, baka magkabalikan na sila. Sabi pa ni Bert. Ayaw ni Melody na magkabalikan sila ni Jerry. Wika ko. Akala ko ba mahal niya? Bakit ayaw niya makipagbalikan? Pagtataka ni Bert. Dahil ayaw niyang magaya sa ating dalawa. Hindi mo na ba natatandaan? Doon din tayo nagsimula. Doon tayo nagkakilala hanggang sa maging mag-asawa tayo. Magkaroon ng anak at hanggang sa hindi ko maituloy ang nais ko pang sabihin. Hanggang sa tanong ni Bert. Nakaramdam uli ako ng inis bago nilaksan ang boses ko. Hanggang sa lokohin mo akong hayop ka, pagtataas ko ng boses. Carlota, hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin ako napapatawad? Tanong niya. Napatawad na kita pero hindi ibig sabihin nun, nakalimutan ko na ang panloloko mo sa akin, singhal ko. Doon ko na nagsimulang hindi napigilan ang sarili ko, Papa Dudut. Kaya rin ayoko nang nagkakaharap kami ni Bert dahil tumataas sa ulo ko ang dugo ko. At nang may lumapit na waiter na may dalang cake ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na itapon yon sa mukha ng dati kong asawa. Carlota, bakit mo naman tinapon sa akin ang cake? Gulat na tanong ni Bert. Bakit ba kasi may hawak na cake yung waiter na yan? Inis na tanong ko rin. Kasi in-order ko yan para sa iyo, tugon ni Bert. Para sa akin? Bakit? Tanong ko pa. Dahil ngayon lang naman ang wedding anniversary natin at akala ko kaya ka nakipagkita sa akin dahil sa date ngayon. Tugon pa ni Bert. Hindi ko natikman yung cake, Papa Dudut, pero yung dati kong asawa ay natikman siya. Kasi hinampas ko yung cake na yon sa mukha niya at sabay walk out. Ang ganda pa ng timing. Tinapos ko yung kanta ng mga waiter at pinabayaan kong magpalakpakan ng ibang mga kumakain sa restaurant sabay alis. Ang nasa isip ko ay kailangan kong makausap si Melody. Kumusta na kayo ni Jerry? Tanong ko kay Melody. Okay naman po ma, tipid na sagot niya. Okay as in okay? Tanong ko ulit. Okay as in okay kami. Ang totoo po ay nagkausap na kaming dalawa nung nakaraan lang. Wika niya. Anong pinag-usapan ninyo? Pag-uusisa ko pa. Tungkol po sa aming dalawa, nag-decide kami na dapat hindi namin minamadali ang mga bagay-bagay. Wika niya. Kayong dalawa na ba ulit? Nagkabalikan na ba kayo? Tanong ko pa. Umiling siya pero nakangiti ang mga labi. Kita at ramdam ko na kahit papaano ay may gaan na sa dibdib niya.
Not officially pero sinisimulan na po naming ayusin ang lahat. Wika niya. Tama yan. Huwag ninyong masyadong minamadali ang mga bagay-bagay sa inyong dalawa. Payo ko. Para hindi kami matulad sa inyo ni Daddy. Tanong pa ni Melody. Ako naman ang ngumiti bago nagbitaw ng buntong hininga. Sa totoo lang wala namang pwedeng makapagsabi kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo sa hinaharap. Kahit gaano ninyo kamahal ang isa't isa, pwedeng dumating pa rin ang panahon na bigla na lang magbago ang lahat. Andun palagi ang posibilidad na isa sa inyo ni Jerry ang masaktan. Pero ang mahalaga naman dun ay natutunan ninyo ang magmahal ng totoo minsan sa buhay ninyo. Wika ko. Nagsisisi po ba kayo na si Daddy ang naging asawa ninyo? Tanong pa ni Melody. Aaminin ko na medyo may parte sa sarili ko ang nagagalit pa rin hanggang ngayon sa kanya. Pero ang hindi ko pinagsisisihan na yung nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Melody, sorry kung dahil sa paghihiwalay namin ng daddy mo ay naapektuhan ka at ang relasyon ninyo ni Jerry. Pero sinasabi ko sa iyo na kung ano man ang nilalaman itong puso ko, huwag kang matakot na sundin yon. Huwag kang matatakot na sumugal at magmahal. Payo ko sa anak ko. Papa Dudut, mahigpit na yakap ang sinagot sa akin ni Melody noon. Nagpasalamat siya sa mga salitang binitawan at pinayo ko sa kanya. At ng mga sumunod na linggo ay hindi na ako nagulat nang sabihin niya sa akin na totoong nagkabalikan na sila ni Jerry. Mahal naman kasi nila ang isa't isa kaya walang dahilan para pigilan nila ang nararamdaman nila. Sa ngayon ay casual na lamang kung magkita at magkausap kami ng dati kong asawa na si Bert. Wala hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na maggalit sa kanya. Ganon talaga siguro kapag labis kang nasaktan ng isang tao. Pero sigurado naman ako na sa paglipas ng panahon, tatawanan ko na lamang ang kirot na nararamdaman sa dibdib ko nang dahil sa dati kong asawa. Hanggang dito na lamang palang sulat ko na ito, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Carlota. Maraming salamat Carlota sa pagsulat mo sa aking YouTube channel. Tama ang sinabi mo na kapag labis tayong nasaktan ng isang tao ay nahihirapan tayo na magpatawad. Pero ang mahalaga ay bukas ang isip at puso mo sa kapatawaran na hinihingi ng dati mong asawa na si Bert. Kaya dalangin ko na sana'y dumating na ang araw na maging magaan na rin ang dibdib mo at maibigay ang tunay na kapatawaran sa kanya. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.